Ang topic natin for today mga Lods ay eto pong bahay ni Meiko. Bahay to ni Meiko. Panapakinggan natin. Grabe ka talaga, Lord. Salamat. Finally, after a few months, na-check ko na ulit tong bahay na pinapagawa namin. Ngayon ko na lang kasi ulit to nakita mula nung umalis nga ako dahil may pinagdaanan kaming mag-asawa. Ngayon, pagkakita ko ng bahay, wala akong ibang nagawa kundi umiyak. Bigla lang sa akin bumuhos yung mga Okay, popos ko na to just to give you context dito. The land that this house is built ay sa parents ni Patrick, yung asawa niya. Now, to be fair, hindi natin kasi alam yung separation nila ng pag-aari, okay? Is it conjugal property or is it may prenuptial agreement sila na kung ano yung kay Patrick, yung kung ano yung kay Meiko. We don't know that. Pero ang sinasabi ni Meiko pagka tinignan mo yung mga postings niya, my house, okay? So we will assume na sa kanya to kasi siya yung nagbayad lahat and wala silang, may prenuptial agreement sila ni Patrick na kung ano yung kay Patrick ay kay Patrick at kung ano yung kay Meiko at kay Meiko. Okay? So, basahin natin. My house, palagi kitang kinakausap tuwing binibisita kita noon. Hinihimas ko ang mga pader mo. Nginingitian ang bawat parte mo, iniiyakan ang bawat progress mo. Minsan kong pinangarap na mapuno ka ng maliligaya o masakit man na mang alaala ng aking pamilya pero ngayon wala ka na sa akin. Sa akin, patawad, ilalaban kita, panalangin kong makuha ka at kung hindi man naway bumalik ka sa akin sa ibang pagkakataong at lugar. When the time comes, I'll make sure you are ours, mine and my kids. I'll see you. Mahal kita, antayin mo ko Well, tigas na, ito, tingnan natin yung comments. Tigas naman ng mukha kung ilalaban pa ang as conjugal property. Patrick, wala na ba? Well, that's the point here mga Lods. Kasi this is so unnecessary if pwede naman siyang tumira doon. Kung hindi naman siya pinapalayas nung walang grounds sa pagpapalayas nung yung magulang, edi pwede siyang tumira doon. Well, nag-research muna kasi ko bago ako mag-content about dito. And it took me less than 10 minutes to find the answers dito. She can live there. No problem at all. Her and her sons can live there. Well, unless merong grounds yung magulang ni Patrick na palayasin sila dyan, then that's the only time na dapat siyang lumayas dyan. Gets nyo? Kasi minsan mapapailing ka na lang dito sa mga ganitong issue papakita ko sa inyo. Ito kasi yung sa Facebook ni Meiko ngayon. Okay, syempre yung lupa sa parents ni Patrick, okay? Pero yung bahay kay Meiko daw, okay? I say daw kasi hindi natin alam kung conjugal property nila yan or may prenup sila. Na kung ano yung kay Meiko. Kasi nga, pag tinignan mo yung kanyang Facebook, makikita mo na, ayan, what's on my mind? My house, the house I dreamt for my kids. Hindi ko man lang tirahan. Lord, sipagan ko pa. Alam kong tutulungan niyo po akong malipatan yun. Okay, so, actually, well, sorry to say, pero I don't think the Lord can help you. I think you need to first to help yourself dito. Kasi this is not, kasi nga, sabi ko nga sa inyo, ilang oras na pagre-research lang ang kailangan nyo to find the answers dito. Okay, so papakita ko sa inyo yung sagot. Kasi, eto, gamit ko dito, ChatGPT lang, tinanong ko yung exact na nangyari kay Meiko, di ba? Ito na yung Civil Code of the Philippines, Book number 2, Property and Ownership and Modification. Accession and immovable property, di ba? The provision cover ownership when building or improvements are constructed on land owned by someone else. It recognizes separate ownership of land and building. See? So, yung lupa sa parents ni Patrick, yung bahay sa'yo. Magkaibang ownership yon. Ibig sabihin, eto na. Ito sabi dito sa Article 447, if the person who, teka baka hindi nyo mabasa Ayan. Alam nyo, ang pinopoint ko lang dito kasi, mag-research, kung content creator naman kayo, gamitan nyo naman ng konting Google, gamitan nyo naman ng konting
ChatGPT kasi pwede naman yung i-inform yung inyong mga audience of how the world works. Especially ganito mga malalaking bagay. Malamang malawak yung audience nyo. Ilan dyan kasal, ilan dyan may problema sa pamilya. So they know their rights. You don't need to be a lawyer to find all of this. Syempre, yung legal matter niyan, tsaka na. But yung ano muna, yung basic muna, basic principles na karapatan mo. 'Di ba? Nakakapagod. I mean, yes, kasi this is a kind of a income stream sa aming mga content creator. Pero as a person na sinusundan tong drama na to, it's very, very tiring mga lods. Talagang nakakapagod siya sa utak. Dahil, melancholic, yun yata yung term doon. Kasi, you can find the answers at the palm of your hands. The power of sinasabi ni Dr. Octopus, the power of the sun at your hands. Parang gano'n. Ito naman, the power of knowledge at your hands, 'di ba? Nasa fingertips mo lang yung sagot sa tanong, babasahin mo na lang ito. Sabi sa Article 447, if the person who builds, plants or sows on the land of another person is in good faith, which is they are, kasi kasal sila eh. May literal na may video na in-acknowledge niya yung problema nilang mag-asawa. Saan ba yun? Ito yata, hindi. Ako yan eh. Video na pag-asawa, pero masaya silang nagpapatayo pa rin. Ibig sabihin, the parents know na nagpapatayo kayo ng bahay dyan para sa pamilya nyo. Oh, di ba? Kasi isa lang naman yung sinabi dito na magdi-disqualify sa'yo. Tuloy natin. Okay? The owner of the land shall have the right to appropriate what was built after the payment of indemnity. Okay? Ibig sabihin, kung sinabi nung may-ari ng lupa na sige, bayaran mo na lang sa amin yung bahay na bibili na lang namin sa yung bahay. Unless hindi pa nila nabibili yun, pwede pa kayong tumira doon. Di ba? What the fuck? Di ba? Mapapakamot ka ng ulo eh kasi lahat naman ng sagot nasa iyo na eh. I mean, ang masakit pa dito, I don't believe that they don't have access sa lawyers. Ako nga, hindi naman ako malaking YouTubers. I can easily ask lawyers sa GC namin or yung legal counsel ko. Kasi they know all of this. My God. Kung syempre, hindi ko naman sila oras-oras kasama. So, I do my research as well. Article 448, if the landowner did not consent and the builder is in good faith, believes they had the right, then the landowner must choose, okay? Pay the value of the house and improvement and keep it, or compel the builder to buy the land if legally possible. Yun naman pala eh. Or let's say, hindi nila alam na nagpatayo sila dun, which I don't believe kasi mukhang malapit lang yun dun sa bahay nila Patrick eh. Oh, ano yung pinaka doon, bilhin nyo na lang yung lupa. Oh, may terms naman yun. Hindi alangan naman palayasin ka nung magulang or pinapalayas ka nung magulang kasi bakit? Nagtin-rush talk mo yung anak nila eh. Oh, di ba? I told you many times that the internet will not solve anything. This is the case. Oh. Pero for all intent and purposes, yung magulang naman nun malamang sa malamang, okay lang na tumira ka doon. Sa bahay nyo naman yun eh. Di bayaran nyo sa kanila, hulog-hulog. Ganun, alam nyo, it's just stupid. Ito, Article 449 to 50. If the builder is in bad faith, they may lose the rights to indemnity and must remove the structure at their own expense. Ibig sabihin, halos squatter na yung dating mo dyan. Di ba? Hindi ka naman nag-i-squat eh. A doctrine of builder in good faith. If you build the house with consent from the wife's parents, that you are considered, di ba? Yan yun. Kasi nga, nagvi-video pa sila, imposibleng hindi nila alam yan. You retain ownership of the house, but your right is subject to their consent or the terms of your agreement, verbal or written. Di ba? Ganun lang. Pinapalayas ba sila doon? Hindi mo naman in-indicate na pinapalayas kayo. Ibig sabihin, pwede mong ilaban na dito muna kami until such a time na mabayaran yung lupa. Di ba? Hanapin natin yung meaning ng indemnity. Real work, if you have valid right of your house, the construction was within your consent, ayan na. Inulit lang yan. Summary, ownership, owns the house, own the land. Depends on good faith and consent. Can demand payment or removal under law.
Okay? Formalize agreement, decide whether to donate, lease, or land, di ba? So, ganun lang ka sa ano yun. Kung ayaw nila yan, edi i-remove mo dyan. Pero until such a time na na mag-demand sila through due process, dun ka palang aalis. It's unnecessary drama. Yun yung pinopoint ko rito. What is indemnity? Tingnan natin kung anong ibig sabihin ng indemnity. What is indemnity law? Ownership. Like housing built on land you do not own. Indemnity means compensation for the value of the house or structure if the land owner decides to appropriate or keep it. Oh, di ba? So, ano yung kailangan dyan? Kailangan yung idaan yan sa kailangan idaan nyo yan sa legal na proseso. This will not help it. Actually, baka magpalala yan eh. Kasi, kasi instead na pag-usapan nyo privately, ipopost nyo na naman. Magkakaroon na naman ng million-million na reaction sa mga tao. Teka, pangit yung Diba? Kasi ngayon, pag tinignan nyo yung comment section, ayan na, inaasar na naman si Patrick. Eto, basahin natin yung mga sinasabi nila. It's very frustrating mga lods. Yun lang yung sasabi ko dito. Noong una, gusto kong ipag-iba talaga ngayon. Pa lang sa akin, nagsisink in na maging sobrang sakit at mahirap talaga, wala akong rights para gawin yon. That's million of money of years of hard work turned to dust pag ginawa ko. Kaya nga, tiran nyo na lang muna for the time being. Tapos, pag-usapan nyo ng maayos, nang meron kayong kaharap na either sa barangay kayo mag-usap, someone that will mediate between you two guys. Kasi hindi naman lahat ng bagay dadaan nyo sa social media. Okay? Ang akin lang talaga dito, nasa modernong panahon na tayo ngayon. Instead of posting at gumawa ng dramatic video, why don't you go through the process? Tingnan nyo kung anong gusto nila. Gusto ba nila kayong paalisin dyan? Gusto nila bang ibenta sa inyong lupa? Gusto ba nila sa inyong ipabayaran sa inyong lupa? Either way, you can live on the land. Kasi in good faith nyo naman siya ginawa eh. Di naman kayo pinapalayas eh. Masan yung eviction notice? Wala, di ba? Di naman kayo pinapa-evict. Oh. What's the problem now? The problem is, it's too much drama. Na nakakabaliw na tong mga to. Kasi anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, mga lads.